patuloy nating babantayan ang PhilHealth upang masiguro na matutupad ang kanilang ipinangako sa ating mga kababayan. In fact, during budget deliberation, budget hearing, and before we approve, pumirma po sila ng commitment along with the DOH sa kanilang mga pinangakong reforma. Yung mga pulisiyang napakatagal na dapat baguhin ay kanilang ipinangako na gagawin po nila. At ngayong taong ito, tuloy-tuloy po yan. At yan po ay patuloy nating babantayan. Sa wakas, umaksyon na si Senator Bongo at hindi basta-bastang aksyon, kundi isang matinding pangako na babantayan niya ang galaw ng PhilHealth upang matiyak na maisakatuparan ang matagal ng pinangakong reforma sa ahensya. Kasama ang Department of Health, lumagda ang PhilHealth sa bagong palisiya at kasunduan na layuning ayusin ang mga nasirang sistema, bulok na pamamalakad at ang mga anomalya sa loob ng PhilHealth. Isang institusyon na dapat sanay tagapagtanggol ng kalusugan ng bawat Pilipino pero ilang taon na ring binabalot ng kontrobersya. At isa nga rito ang pinapainit na isyo, ang umano'y milyon-milyong pondo na konektado umano kay Senator Risa Hontiveros noong mga araw. Bagamat patuloy pa ring pinapatunayan ito, marami sa publiko ang nagtatanong kung may matinding aligasyon ng paggamit ng PhilHealth funds, bakit walang investigasyon? Bakit parang may kinikilingan? Hindi may tatanggi ng taong bayan na si Risa Hontiveros ay isa sa pinakaaktibong bumabatikos noon at hanggang ngayon sa Duterte administration. Mapa drug war, mapa confidential funds, mapa education issues, ultimo si BP Sara, di rin pinapalagpas. Kaya't maraming Pilipino ang natuwa sa hakbang ni Senator Bongo, na kilalang malapit kay former President Duterte at isa ring taong tunay na tumutok sa mga proyektong pangkalusugan tulad ng Malasakit Center. Ang tanong ngayon ng taong bayan, kasama rin ba sa pagbabantay ang malalim na investigasyon ng mga nakaraang anomalya? Lalo na kung sangkot ang mga nag-aastang malinis. Dito lumulutang ang tunay na diwa ng public service. Hindi lamang ang reforma ng ahensya, kundi pati na ang pagbubunyag ng katotohanan. Kung talagang may pananagutan si Senator Hontiveros sa PhilHealth funds, panahon na para linawin ang isyu. Kung siya ay inosente, malilinis siya sa pamamagitan ng investigasyon. Pero kung hindi, karapat-dapat na panagutin. Magandang araw sa inyong lahat at ating papanoorin po ang isang napakagandang pagdinig sa Senado ukol nga po sa PhilHealth issue. Hindi ko pa po napapanood ang full video nito. Ito po ay ating panonoorin dito sa Balitang Bayan TV. Kung first time nyo pa lang dito sa ating YouTube channel, please click subscribe if you like this kind of content. Kung saan papanoorin natin ang nangyayari ngang hearing sa Senado ukol nga sa PhilHealth sa Committee on Health and Demography. Ito po ay mahaba-habang talakayan, kaya I highly recommend po na mag-ready ng inyong mga kape. At panoorin po natin ang kabuuang video. Patuloy nating babantayan ang PhilHealth upang masiguro na matutupad ang kanilang ipinangako sa ating mga kababayan. In fact, during budget deliberation, budget hearing, and before we approve, pumirma po sila ng commitment along with the DOH sa kanilang mga pinangakong reforma. Yung mga pulisiyang napakatagal na dapat baguhin ay kanilang ipinangako na gagawin po nila. At ngayong taong ito, tuloy-tuloy po yan. At yan po ay patuloy nating babantayan. With the recent oral arguments held by the Supreme Court on the PhilHealth Fund transfer, several observations noted by the justices were these very same issues we uncovered in our hearings before the Supreme Court proceedings. Yun po yung pinag-usapan natin dito. In fact, paulit-ulit nating tinalakayan dito at yun rin po yung napag-usapan doon sa Supreme Court. Salamat sa Supreme Court at nabigyan po ito ng pagtugon. Ito pong excess funds na inyong tinigil muna
Matagal ko na pong sinasabi, kung ginastos nyo ng PhilHealth ang pondo ninyo noon para sa mga pasyente, wala sana kayong sobrang pondo na ibinalik sa National Treasury. Kung ginamit nyo po ang pondo to expand benefit packages and increase case rates, ilang pasyente na po ang nasalbar, ilang buhay po ang inyong nasalbar dito sa mga pondong ito. Sa oral arguments, one of the good justices manifested that PhilHealth only covered 50% of his almost 7 million hospital bill. That is less than 1% lang po ang sinagot ng PhilHealth. Another justice pointed out that PhilHealth has prioritized investments over program benefits and reminded that funds appropriated for PhilHealth should be exclusively used for PhilHealth purposes. One justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its project. Matagal ko na rin pong let me repeat. One justice suggested to overhaul PhilHealth for its failure to comply with the law involving the use of its budget. At matagal ko na po itong paulit-ulit na sinabi, ang PhilHealth po para sa health yan. Hindi po negosyo ang PhilHealth na papalaguin nyo po. Insurance po ang PhilHealth na meron pong masasandalan ang Pilipino tuwing tayo ay nagkakasakit. Marami pong mga kababayan natin takot magpa-hospital, takot magpa-check up dahil sa kahirapan. Yung iba po hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth. Sa totoo lang, sa ngayon, 28 million out of 115 million Filipinos ay nakapagrehistro sa konsulta program ng PhilHealth. That is less than 1/4 pa rin po. At maraming Pilipino ang hindi alam na miyembro sila ng PhilHealth. Kaya nakikiusap po ako sa PhilHealth at kasama na po dito itong Senate Bill 2983 which mandates sa PhilHealth to issue proof of identification to its members. Kayo na pong bahala, PhilHealth, kung gawin yung i-tie up nyo with the national ID, okay lang sa akin, or you may issue an ID na mura lang po, hindi kailangan mahal. I-laminate nyo lang. Ang importante, meron pong ipapakita yung pasyente sa hospital na proof na miyembro sila ng PhilHealth para hindi sila matakot magpa-check up. Matagal na natin itong isinusulong. Tingnan nyo po, may buntis po sa Cavite, sa Cebu. Mga anak, ayaw magpa-hospital dahil sa kahirapan. Namatay po yung mag-ina. Kung alam lang nila na tutulungan sila ng PhilHealth sa pagpapa-hospital, hindi po sana nangyari yon. I share the same sentiments of our justices. In fact, meron pong provincial health officer ng Camarines Norte na admit siya, 4 million ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Na-admit siya muli, another 6 million ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000, that is less than 1%. Since tinaasan nyo na po ng 50% ang inyong case rates, magkano lang po yun? 28,000. A total of 85 to 86,000 out of 10 million. Less than 1% pa rin po. Kulang pa rin po. So wala pong dahilan na ibalik nyo po ang inyong pondo sa National Treasury habang naghihirap pa yung mga kababayan natin. Gamitin nyo po to expand your benefit packages. Ang dami pong sakit. I share the same sentiments of our justices. Paulit-ulit na nating sinabi yan dito sa nakaraang hearings. Sa isang interview, sinabi po ni PhilHealth President Dr. Edwin Mercado na hindi talaga kayang sagutin ng PhilHealth ang buong hospital bill ng pasyente. Totoo naman po, aminado po ang ating presidente na kulang talaga, hindi kayang sagutin. Kung hindi nyo kayang sagutin, bakit nyo binalik yung inyong tinatawag na excess funds? Hindi excess funds yun. Magagamit yun sa mga pasyente. Nagkataon lang po na during the time of former President Emmanuel Ledesma po yun. Puro promise rin po yun dito. Nakakalungkot po habang naghihingalo yung mga pasyente. Naghihirap yung mga pasyentes. Sobra-sobra yung pondo ninyo. Binalik pa sa National Treasury. Marami pong paggagamitan. Maraming buhay po masisave. Since PhilHealth has excess funds in billions of pesos,
we continue to fight for the passage of Senate Bill 2620, which seeks to reduce premium contributions. And dito po yung ating author at principal sponsor, si Senator JB mamaya. Simple lang po ito. Ako po'y patuloy natin isusulong. Sana po'y maging batas po ito. Sana po wag kayong kumontra dito. I think kumukontra po ang mga finance manager natin na wag po bawasan yung premium contribution. Dapat pong bawasan. Kung kahit magkano, bawasan niyo po ang premium contribution. Hindi po maintindihan ng mga kababayan natin. Sinuli niyo nga yung pondo sa National Treasury. Ibig sabihin, sobra yung pondo ninyo. Sabi nyo, sobra yung pondo nyo. Pero sa totoo, hindi sobra ang pondo ninyo dahil marami pang matutulungan ng mga hospital. Kung taasan nyo po ang benepisyo ninyo, dagdagan nyo yung mga benepisyo ng mga kababayan natin, hindi magmamakaawa yung mga pasyente. Hindi yan maghihirap, magmamakaawa, hingi ng tulong sa mga politiko. Dapat PhilHealth na yan. Ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Sa totoo lang po, tama yung sinasabi ng mga ibang nagko-comment dyan, ang layo pa natin sa full implementation ng Universal Healthcare Law. Buti na lang may malasakit center na meron silang matatakbuhan kahit papaano, mababawasan yung problema nila sa pagpapa-hospital. Totoo naman po yun. Kung malaki po ang benepisyo ng PhilHealth, kung ibinalik nyo po ang pondo ng PhilHealth sa mga kababayan natin, mas mababawasan po ang kalbaryo ng mga pasyente, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan. Buti na lang po, naisipan natin noon na itong malasakit center. Sa totoo lang, even before I became a senator, alam nyo bakit? Bakit ko naisipan yan noon? Noong 2018, 2017. Marami po, galing po kami sa lokal, galing kami sa baba, alam namin yung problema sa baba. Halimbawa po, may pasyente, 87,000 yung hospital billing nila. Lunes, lalapit yan ng City Hall o ng Provincial Capital. Hihingi po ng tulong. Bibigyan ng 20,000 ng mayor. So, may balanse pa siyang 67,000. Martes po, pupunta yan ng PCSO, madaling araw, alas 5, hihingi ng tulong, bibigyan ng 5,000 ng PCSO. Miyerkules po, pupunta yan ng DOH. Bibigyan po ng tulong, 10,000. Nakaipon na siya ng 35,000. Pupunta yan ng DSWD. Magmamakaawa pa. Para humingi ng tulong. Bibigyan ng 5,000. Nakaipon siya ng 40,000. Finally, ang PhilHealth, babawasan. Magkano? 5,000? 45,000. May balanse pa yan. 42,000. Isasangla yung Carabao, ibebenta yung refrigerator para lang po makalabas ng ospital. Totoo po yan sa amin, sa probinsya. Bakit magmamakaawa ang Pilipino? Pera ng Pilipino yan. Pera natin yan. Pera ninyo yan. Dapat po mapakinabangan yan at wala pong pinipili. Kaya naisipan natin ito noong 2018 sa Cebu. Sinubukan natin sa Vicente Soto. Inilagay natin sa isang kwarto ng ospital yung PhilHealth, PCSO, DOH, DSWD. Para tumulong po sa mga pasyente. At walang dapat piliin. Karapatan po ng Pilipino yan. Karapatan nyo po yan. Lapitan nyo lang po yung Malasakit Center. When I became a senator noong 2019, isinabatas po natin ito. One-stop shop lang po siya. Napakasimple po na konsepto. Naisipan natin ito para sa mga kababayan natin. At dapat walang pinipili ito. Pera nyo po yan, mga kababayan ko. Karapatan nyo po yan. Ang importante lang dito, ang tulong ng mga ahensya, tulong ng PhilHealth, tulong ng PCSO, tulong ng DSWD, at tulong ng DOH. Please, itulong nyo po sa mga mahirap. Pera ng Pilipino yan. Hindi nyo yan pera. Balik nyo po sa Pilipino. Hindi natin pera yan. Hindi nyo pera yan. Pera ng Pilipino yan. Karapatan yan. Lalong-lalo na yung mga mahirap. Unfortunately, dito sa nangyari ngayon, marami pong nagmamakaawa pa, humingi ng tulong sa mga MAIFIP program. Kailangan pa nilang lumapit at humingi ng tulong sa mga politiko. Pera naman ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa Pilipino. Napakalaga po itong tinatalakay natin dito about PhilHealth. Kasi pag tumaas yung inyong
case rates, inyong coverage, expanded yung benefit packages nyo, mas mababawasan yung problema at hindi na magmamakaawa ang Pilipino. Ayun, yan po ang nakakalungkot at patuloy kong babantayan po itong PhilHealth sa ngayon at hindi po ako titigil para sa Pilipino. Unfortunately, we receive information the Department of Finance does not agree with the reduction of premium rates. Paano nyo po ito ipapaliwanag sa ating mga karaniwang manggagawa? Kaltas po ito sa sweldo natin. Bawat sentimo, bawat piso, napakahalaga po ito. Kaya po, sana isinusulong namin ni Senator JB at makasamahan natin na babaan po yung premium contribution. Kaya po tayo merong pinasang batas dito. Sana po wag kayong kumontra. Kahit konti, mabawasan po muna yung premium contribution. Dahil nga, sabi nyo, sobra yung pondo ninyo. Malaking bagay. Kaltas sa pawis natin yan eh. Wala kaming magagawa kung kukontra po ang Department of Finance reduction ng premium contribution. But sana, PhilHealth, pinaglaban nyo. And even yung former president, CEO ninyo, si Mr. Ledesma, Mr. Boy Promise. He promised, sabi niya, he will recommend to the executive department na babawasan yung premium contribution. At ngayon, isinabatas natin, may bill tayo rito. Sana suportahan nyo naman po. Hindi naman siguro mababawasan ang inyong serbisyo dito dahil malaking bagay po ito sa mga kababayan natin. Ang layo pa po ng full implementation ng UHC. Sabi ko nga, lessons learned tayo dito sa PhilHealth na kaysa patulugin ang pondo, ibalik nyo na lang po sa mga kababayan natin sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo. Kung utos po ng Korte Suprema na ibalik ang inilipat na pondo, dapat wag ninyo itong sayangin at gastusin nyo po ito para sa mga pasyente. Tandaan nyo po, pera po ng taong bayan. You must act with an extreme sense of urgency dahil buhay po ang nakataya dito. Why I laud PhilHealth for delivering most of its commitments, including, salamat no, including the 50% increase in case rates. This may not be enough. Sabi ko nga kanina, 50% ng 57,000, 85,000 pa rin, less than 1% ng 10 million kung sakali yung tinutukoy nating kaso na tinasan nyo ng 50%. Recently, it was reported with the rising cost of medical supplies. So kahit taasan nyo po ang inyong case rates, a majority of private hospitals have begun implementing a 15% increase in hospitalization rates. Kaya naman dapat pag-aralan ng PhilHealth kung paano po kayo makakasabay ang inyong mga benepisyo sa actual hospitalization costs. We also urge PhilHealth to look into other packages that must be developed and enhanced. Ang dami pong sakit na dapat ninyong pagtuunan ng pansin, like mental health packages, considering that according to a recent study, mental health of Filipinos worsened in 2024. It is important to ensure that all members are informed of the benefits they are entitled to. Even more important is letting Filipinos know that they are members of PhilHealth. Kaya patuloy nating isusulong yung sana po yung inyong ID na i-issue po before matapos ang taon. Matuloy po itong inyong ipinangako na magtuloy-tuloy inyong pag-issue ng identification or ID para alam ng mga kababayan natin na membro po sila ng PhilHealth. Sa ilalim ng UHC or Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino ay membro ng PhilHealth, kaya importante na malaman ng mga Pilipino ang kanilang benepisyo. Napaka-importante po yung benepisyo alam ng mga kababayan natin para kampante po sila at hindi sila matakot magpa-hospital o magpa-check up man lang. During the previous hearing, PhilHealth reported that only 28 points or almost 28 million out of 115 million Filipinos registered in the Consulta program. Malaking tulong po kung may pinanghahawakan nga po sila na proof na miyembro po sila ng PhilHealth o nakapag-rehistro na po sila sa e-Consulta program. Andyan naman po yung mga pasilidad ng DOH, yung mga HPEP na pinapatayo, pwede nyo naman pong i-tie up yan
sa inyong i-consulta program. Andiyan rin po yung mga bukas program ng DOH. Sana po yung mapakinabangan po ito ng ating mga kababayan through i-consulta. Ang mahalaga po maging panatag ang ating mga kababayan na tuwing sila po ay magpapa-hospital, andyan po ang PhilHealth na kanilang masasandalan. For this reason, I filed Senate Bill 2983 mandating PhilHealth to provide its members with proof of identification or ID. Kahit anong ID po. Murang ID, importante po. Meron lang po silang maipakita or even tie up with the national ID system. We will also continue to discuss in this hearing the developments in our goal of making medical assistance more accessible. Part of this effort is the Malasakit Centers. We started it in 2018 at naging batas po ito noong 2019. It's a one-stop shop para po ito sa Pilipino. We have also another issue. The Philippine Hospitals Association of the Philippines has expressed worries following the delayed payments under the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients or MAIFI program after some politicians sponsoring medical assistance were voted out of office after the 2025 elections. Maaaring sagutin niyo po ito na marami po mga delayed payments. Bakit, ano bang rason ninyo? Anong delays tapos ng eleksyon? Kailangan ba bang matapos ang eleksyon bago sila mabayaran? Bakit kailangan haluan ng politika ang pagtulong sa ating mga kababayan? Paalala ko lang po sa DOH na wag po gamitin ang medical assistance sa politika. Dahil karapatan po yan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Marami ding private hospitals ang nagrereklamo dahil wala pa raw pong pondo binababa at binabayad sa kanila under the MAIFIP program. Sa DBM, maaring sagutin nyo po ito. Baka mamaya magtuturuan na naman kayo, parang ping-pong na naman itong sagutan natin. DBM, DOH, hindi pa nag-issue ng SARO, hindi pa nag-issue ng NSA. Ano ba yan? Hindi nyo naman pera yan eh. Pera ng taong bayan yan. Alam ko hindi mo masasagot. Baka nasa yung mga higher officials po ang makakasagot niyan. Pero pakibulong na lang po sa kanila, sa mga boss ninyo. Sabi niyo, sir, ma'am, hindi niyo naman pera yan. Bayaran niyo na yung mga utang ninyo at para makinabang naman yung mga pasyente natin, mga kababayang mahihirap. We also committed to make this hearing as a platform and avenue for our healthcare workers to voice out their concerns. Maraming salamat po sa DBM, in fairness, at sa DOH. Last year, after 13 hearings, finally, nabayaran po ng yung 27 billion yung health emergency allowances ng ating mga health workers. Services rendered po yan, pinagpawisan po yan, pinaghirapan po yan ng ating mga health workers. Sila po ang hero ng pandemya. Hindi natin mararating ito kung hindi po dahil sa kanila. Ibigay po what is due. At habang nandirito pa rin sila, hindi sila nakontento. Gaya na sinabi ni Yusek Bravo, nainganyo sila eh. Na-encourage sila to submit more appeals or claims. Kung totoo naman, bakit hindi nyo bayaran? Kaya I'm appealing to DBM, kaysa unahin nyo yung mga unprogrammed funds, projects, na alam naman nating hindi ang mga mahirap ang makikinabang. Unahin yung bayaran yung mga appeals ng health emergency allowances. Yung mga health workers natin na nagsakripisyo at nakipagpatayan sa atin ng panahon ng pandemya. Kung totoo naman na talagang pinaghirapan nila at pinagtrabahuan nila, sana gawan niya po ito ng paraan. I'm appealing once again. This is the 14th hearing about the HIA dito po sa Committee on Health. Nananawagan po ako kung may savings kayo, meron kayong pwedeng pagkukunan. Alam kong kaya nyo ang gawan ng paraan yon. Basta importante, legally, meron pong basis
ay dapat pong bayaran ito. Kung may talagang gustuhin, may paraan. Pero kung ayaw, may dahilan. Kaya nananawagan po muli ako sa DBM, sa DOH, na gawan niyo po ito ng paraan. Kaya po tayo naririto ngayon. We would also like to be updated regarding the reports of recent spike in COVID-19 cases in Southeast Asia and the reported increase in monkeypox cases. Additionally, the DOH recorded 426 deaths in 2024 due to rabies. Ito po yung gusto rin pong pag-uusapan ni Senator Raffy Tulfo. For 2025, the agency has recorded 55 rabies cases from January 1 to March 1. I have previously raised my concern on this and strongly urged the DOH to intensify its anti-rabies efforts, particularly its vaccination campaign across the country. Would also like to discuss this further in our hearing today. Ito pong monkeypox, dapat po maintindihan rin po ito ng ating mga kababayan kung paano ba tayo maaring mahawa at paano natin ito mapipigilan. Huwag natin antayin na kumalat po ito. Alam naman natin na minsan nagiging kumpiyansa tayo. Pero kung mapipigilan natin sa lalong madaling panahon, ay huwag po itong kumalat. At huwag na po umabot sana sa isang pandemya muli. Lessons learned po tayo. Dapat po unahin natin parati ang prevention. Lastly, ito pong napaka-importante rin po itong Virology Institute and the Center for Disease Control that would strengthen research and development on potential disease-causing agents and medical surveillance. Yun po ang pinag-uusapan rin po na naging prioridad po ng administration ngayon. Ito pong Virology or Virology Institute. Lastly, the committee would also like to be updated on the state of our healthcare facilities, on the status of our efforts to further improve it. Ito pong mga HPEP po natin, yung inyong mga proyekto na sana po hindi maging white elephant. Please make it operational as soon as possible. Let me repeat, pera po ng taong bayan yan. Dapat po mapakinabangan ng ating mga kababayan. Again, magtulungan lang po tayo bilang chairman ng Committee on Health, magtulungan po tayo para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating pasyente. The hopeless, the helpless, at yung mga kababayan nating walang malalapitan. Maraming salamat po sa inyong presensya. For an orderly discussion, unahin po natin itong PhilHealth. And then before that, I would like to acknowledge Senator Raffy. Do you have any opening statement po? Yes, Mr. Chair, dalawang issue. Actually, tatlo. Una, PhilHealth, and then DOH, and then some hospitals na nakita ko merong nagaganap na korupsyon. But first, like you said, kanina sa PhilHealth, I really share your sentiments to the fact na dapat taasan yung coverage ng PhilHealth para sa mga mahirap. Kasi nga, I have experienced that na yung mga mahirap na kababayan, in fact, first that experience, pumunta ako sa San Lazaro Hospital recently at tinatanong ko, bakit merong cashier dito? This is supposed to be a public hospital kasi meron daw certain mga services, supplies na hindi kino-cover ng PhilHealth. So sabi ko nga, bakit hindi i-cover ng PhilHealth lahat? So ano mangyari doon sa hindi kino-cover ng PhilHealth? Yun nga po yung sinasabi nyo, Mr. Chair. Pupunta sa politiko, pupunta sa PCSO, pupunta sa malasakit, sa DSWD, dapat hindi na. Kung akong tatanungin, Mr. Chair, dapat hindi na yung mga GL na yan, dapat kakansilin na yan. Kasi, bakit kailangang mamigay ang politiko ng ayuda na galing sa gobyerno para pampagamot ng mga mahirap ng kababayan when in fact, kaya naman gawin ng gobyerno yon, but kinakailangan idampa sa politiko, kaya nakakatok sa pinto itong mga mahirap ng kababayan, like you said, Mr. Chair, para lamang bayaran yung copay nila. And it happens all the time. In fact,
sa data ko, more than 2,000 na ang lumapit sa aking opisina since January 2025 dahil meron silang balanse sa kanilang bill sa ospital. It's either yung kanilang kamag-anak ay hindi makalabas o dili kaya yung bangkay ng kanilang kamag-anak ayaw i-release. Bakit hindi kinover ng PhilHealth? So if you allow me, Mr. Chair, pwede ba akong magtanong sa PhilHealth? Go ahead. Before they make their updates and presentation. Go ahead po. Okay. PhilHealth, meron kayong 866 accredited animal bite center. Am I right? 866. Yes po. At ang benefit package para sa animal bite, anti-rabies, is 5,000 lang, tama? Or up to 6,000? 5,000. 5,850 po, Your Honor. Do you think that's enough? Tama na ba yan? Sapat na. Limitan po sa mga bakuna po para sa kagat ng aso at saka pusa po ay nagkakahalaga ng mga 2,500 to 3,000. Yun po ang kalimitan pong mga kasong na-encounter. Kaya ko tinanong po yan kasi pag pumunta ka sa mga animal bite center sa iba't ibang lugar sa ating bansa, ang kino-cover nga lang 5,000 to 6,000. Ang charge is 20,000. So may balanse pang 15,000 yung pasyente. Ano gagawin niya ng pasyente? Di pupunta pa siya sa mga politiko tulad na banggit ko. Bakit di niya taasan yung coverage niyo? From 5,000, pwede siguro gawing 15,000. At least malapit-lapit sa katotohanan, and then yung natitirang 5,000, kung 20,000 yung singil ng clinic na yon, at least i-write off na lang yung 5,000. Kaysa sa 5,000 yung benefit na babayaran mo against 20,000, so may 50,000 balance, medyo masakit nga dun sa ospital yon o sa center. So taasan niyo po yung coverage. Can you do that? Para nang sa gayon, wala na pong mamamatay na mga tao dahil sa animal bites. Kasi kadalasan, yung mortality na mamatay, natatakot sila magpa-injection dahil wala silang pera. If I may, Your Honor po. Yes, sir. Sige po, kasi po yung pinagbabasihan po namin ng coverage, kinukuha po namin yung datos sa mga hospital at mga provider at parang kinukuha po namin yung average. Siguro po ay natataon na ripasuhin po muli namin yung aming mga datos. Exactly. Thank you, sir. So also, kausapin niyo rin po yung mga hospital na binigyan accreditation na ito, tinaasa namin yung benefit package. Dapat yung balanse, kung meron man, i-write off niya na lang. Huwag niya singil sa pasyente. So therefore, wala na dapat masisingil sa pasyente. Full pay. Yes, Your Honor. Actually po, nung una ko pong pag-upo, kinausap ko na po yung Private Hospital Association of the Philippines at ang Philippine Hospital Association. At may pagpupulong pa po kaming gagawin. Para nga po, yung pong aming coverage, lalo na po nga dun sa mga ward accommodation, ay magawa na negotiated na halos wala nang ilabas na out of pocket yung ating pasyente. Dalawang tanong na lamang po. Sabi kanina ni Chairman, merong balanse, pag nagkakaroon ng balanse sa ospital, lumalapit sa mga politiko, bakit, since it's a universal healthcare, bakit hindi lang sagutin ng PhilHealth lahat ng bill ng mga mahirap nating kababayan? Ba't pinapagod pa yung mga mahirap natin mga kababayan, mga pasyente na umikot, kumbaga around the world. After sa PhilHealth, pupunta sa DSWD. After malasakit, kuminsan pupunta sa PCSO, punta sa PAGCOR, punta kay Mayor, punta kay Congressman, punta kay Senator, etc. etc. Ba't ganun? Pwede bang gawin niyo ng paraan na i-cover na lang lahat, makipag-MOA kayo sa mga ospital na accredited, na kapag may babayaran namin, tulad sinabi ko sa animal bites, malapit sa katotohanan, ilapit-lapit namin, pero dapat write off na after that yung balanse nang sa gayon, hindi na kailangan pa lumapit sa mga politiko tulad nga sinabi ni Chairman
ang mga mahirap na kababayan. Is that feasible? Senator Raffy, if I may interrupt lang. Tama po si Senator Raffy kanina. Kung mas mataas yung inyong coverage sa mga pasyente, hindi na sila kailangan magmakaawa pang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example po, yung Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Hindi naman siya may sariling pondo, hindi po. Ang Malasakit Center is a one-stop shop. Kumbaga, sa isang kwarto, andyan dyan po yung PhilHealth, andyan dyan po si DOH, andyan po si DSWD, andyan po si PCSO. Mag-aambag-ambag lang po sila para tumulong sa hospital billing ng pasyente. Pero kung mataas yung coverage at na-cover mismo ni PhilHealth yung hospital billing, hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa mga politiko at humingi ng guarantee letter. Kung covered po ng PhilHealth yung kanilang pagpapa-hospital. So napakahalaga po ng PhilHealth dito. Sa totoo lang, wala talaga kayong excess funds. Kasi kung ginamit nyo po ang inyong pondo, itaasan yung coverage, increase case rates, expand benefit packages, mas mababawasan yung problema ng mga pasyente. And Senator Raffy is right na dapat taasan nyo pa yung coverage na hindi na nila kailangan magmakaawa dahil karapatan po yan ng bawat Pilipino. At sa totoo lang, napakalayo pa natin. Totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga nagko-comment na ang layo pa nga natin sa full implementation ng universal healthcare. Nakakainggit po sa ibang bansa, doon libre. Tayo, hindi libre dito lahat. Kailangan mo magmakaawa. Pera natin yan, pera ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa mabilis na paraan. Magtulungan po tayo dito. Whether dumaan kayo sa Malasakit Center, karapatan nyo naman po yan. Batas naman po yan. Karapatan nyo yan. Or hindi kayo dumaan, diretso na kayo. May mga hospital naman na walang Malasakit Center. Kung taasan nyo lang po ang inyong PhilHealth coverage, increase case rates, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. Kukunti lang naman ang may Malasakit Center na hospital. That is 167. Ilan bang hospital natin sa buong Pilipinas? Libo-libo. Kung tinaasan ng coverage ng PhilHealth, mas kampante tayo, yung mga mahirap nating kababayan, magpa-check up at magpa-hospital. Ilang buhay ang masasalbar din nyo. Dapat po'y talagang napakahalaga po rito. Lalong-lalo na po ang PhilHealth at ang DOH to work together. Napaka-importante po nito. At nandito po ang ating principal sponsor ng Universal Healthcare Law na ang layunin po niya ay talagang mapaibsan, no? Mabawasan yung problema ng kababayan nating mahirap, yung mga pasyente po. At magiging malaking parte po ang PhilHealth dyan sa mga susunod pang taon. Kaya kami bilang mambabatas, sinusuportahan po namin ang PhilHealth dito. We support you, we support your budget para gamitin niyo po sa tama at mapakinabangan po ng mga pasyente. Mr. Chair, may I continue? Good. Thank you, sir. Okay, pumunta naman tayo dun sa mga healthcare provider. Meron din ako natatanggap na reklamo mula sa mga hospitals, mga doctors na hindi nababayaran yung mga claims na pinala na sa PhilHealth. At the last time I attended a hearing pertaining to PhilHealth tungkol dun sa mga hindi nababayaran ng mga bills, meron ata kayong 4 na third-party HITPIC. And I suggested that time na gawin na lang isa at dapat gawing electronic. Kasi bakit isa? Para uniform yung pag-submission ng bill at mas mabilis. Kasi kung 4, meron yung isa dyan mabilis, meron isa dyan mabagal, meron isa dyan pabalik-balikin ng yung bill, babalik ulit sa doktor kasi kulang pa ng mga dokumento, etc. etc. Ano po nangyari doon, Dr. Mercado, sir? Salamat po, Your Honor. Doon po sa mga past due, naglabas po kami agaran nung pagka talaga po sa akit nung flexibility claims payment. Doon po sa mga hindi po nabayaran dahil po naglapse yung 60-day payment.
60-day period. Umabot po yun ng about 8.8 billion. Inuumpisahan na po namin i-process hanggang September po yun na binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga hospital na mag-file. Doon po sa third party provider nung mag-i-claims o paglo-load po ng kanilang claims para po pumasok sa sistema namin. Ang sineset po namin ay standards at sinecertify po namin yung kada provider. Pero ang option po kung sino po yung kukuha ng provider ay nandun po talaga sa facility po kasi may iba po gusto nila sila po ang mag-code. Hindi po, hindi po. Kahit saan bansa ka pumunta, isa lang yung service provider, isa lang yung third party service provider. Bakit ginawa yung apat? Kasi may mga kumikita dyan sa kontrata. Nakakalito po sir pag-apat. Only here in the Philippines na ang dami mga HitPick or third party HitPick provider kung tawagin. Pumunta kasi ibang bansa, sa Europe, sa US, isa lang. Alam mo sa California, isa lang. Bakit po sa atin dami? Medicaid sa US, isa lang ang nagpo-process ng bill. Bakit sa atin marami? Kaya nga nagkakalito-lituan dyan sir Kasi meron yung provider na mabagal, may provider dyan na talagang mangiipit at hindi magbabayad ng serbisyo ng doktor, ospital. Meron dyan pabalik-balikin yung pag-submit ng dokumento, back and forth. Why don't you make it just one? Bakit kailangan apat, sir? Hindi ko magets. Bakit po apat? Apat, 5 o 5? O baka ngayon i-increase nyo. Ginawa nyo siguro ngayon 20. Ilan ba, sir? Sir, kung bibilangin po yung nagde-develop ng kanilang sarili, higit po ng 4 yon. Higit Kasi 4. po yung mga hospital mismo ang nagde-develop internally. Pero yung pong datos na nakokolekta namin po, standard po yon. Kaya pag pumasok na po sa sistema namin, pare-pareho na po yon. Pero hindi sir kasi during the last meeting, hearing na I attended, ang binigay na reason ay depende raw doon sa HitPick provider. Depende sa standard ng HitPick provider. Kaya nga bakit hindi na lang isa magpabid kayo at isa lang yung capable talaga na kayang-kaya niya ma-handle by the thousands of bills regardless if it's every day or every week or every month. Just one. Para hindi po pang kalituan. I suggested that already long time ago. At hindi pa rin kong ginagawa, sir. Bakit po, sir? Anong meron? Natatakot kayong kanselahin yung kontrata nung iba? Dahil meron mawawala ng kita? Sa palagay nyo, sir? Sir, ang mga government po standard kasi yun po ay dinevelop na. No, sir, yun po ang titingnan po namin na platform po. Claims. Yes po. Yun po yung nasabi ko, yung HitPick yun, di ba ang tawag doon? Yun po yung naglo-load. Ang nagpo-process po kami kasi yung back-end po sa amin O kaya nga, so bakit kailangan pang napakarami? Sige po at pag-aaralan po namin na yun nga, nakasaad naman po sa UHC na with DOH, magde-develop po kami nung sistema na standard po para sa lahat. Para sa lahat. Very Yes, good. So, yung pong mga unpaid hospital dues na 59 billion, ano po nangyari doon? Yung pong I think parte po nun yung 8.8 billion na nabanggit ko kanina. Yung natitira po ay unti-unti na rin po naming bilis yung pagproseso. Meron ho kasi dyan may mga tinatawag na denied claims or return to hospital. So yung po pating proseso nun pinapaigsi na po namin. Pero yung going forward po prospectively, mas tutok po ako doon at nakikita po na mas maganda na po yung payment cycle ng ating mga hospital. Pero yung pong nakaraan ay tututukan ko na rin po at aayusin na po yung pagpoproseso. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my next question mamaya na lang sa DOH.
Sabi ko mamaya na meron pa sana ang question. Okay, go ahead po. Pero DOH yun, Mr. Okay. Chair. So, Senator JV, salamat Senator Rafi. Do you have any opening statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Gandang hapon po sa inyo lahat. First of all, I'd like to thank our Chairman Committee of Health, Senator Bongo, for always being on top of the situation, no? Especially in the implementation of the UHC and other health-related programs and issues. Next week, by the way, for the information of our DOH family and PhilHealth, we will be already scheduling the bicameral conference committee on the universal healthcare amendments, which specifically, which was already mentioned. Nabanggit na po ni Senator Bongo kanina na isa po sa salient features or provisions or main provision is the adjustment of the rates, no? Because being the principal sponsor of this measure, nobody foresaw the pandemic coming, no? Kahit na medyo matagal yung pandemic, but I think some are still recovering. So that's the reason why we need to adjust, no? Kaya nga I was hoping that DOF will be here, but anyway, they have already taken a position that if possible, status quo, Mr. Chair, no? Gusto nila 5% at present, pero sa amin po, nag-agree kami ni Chairman Senator Bongo na kahit ma-adjust natin ng konti, no? At least to allow our yung pong mga direct contributors o yung pong mga employees na talaga nagko-contribute dito na kahit paano naman makabawi-bawi muna, no? Because some are still reeling from the pandemic. Anyway, we will be asking siguro sa PhilHealth later on. I asked the new president, Dr. Edwin Mercado, no? Kanina we were on the sidelines, and we welcome you. Sana po kami po ay we're very optimistic ni Senator Bongo that under your leadership, PhilHealth will have a different direction this time, no? Na just a reminder, PhilHealth, we are a public company, public service company. Hindi po tayo pribadong sektor na ang nangyari po kasi noon parang nagtipid, Mr. Chair, eh. Sa halip na yung pong pera gamitin para po itulong, no? Which is what the universal healthcare intention is, para po yung out-of-pocket expense ng bawat Pilipino ay mapababa. Kumbaga kung hospital bill nila ay dapat nandyan ramdam ang PhilHealth. Ang nangyari po noon, nung panahon ni Mr. Ledesma, parang ipinagmamalaki na malaki po ang kanilang savings. Hindi po tayo, paalala lang, hindi po tayo pribadong sektor na kinakailangan pagmamalaki nating savings. Matagal na rin po ako sa gobyerno, nag-local government kami. At kami po, basta po programa at pondo para po sa public services, inuubos dapat yan. Hindi natin dapat yan tinitipid. First of all, siguro Mr. Chair, ang tanong ko lang, nabanggit nyo kanina, yung case, ang lagi kasing sinasabi ng PhilHealth, no, na they cannot do anything about it. Kaya mababa yung participation sa bawat hospital billing. Minsan nakakalungkot, no? Papa-flash natin sa screen ang ibang example kung pwede, no? Napakababa po ng participation ng PhilHealth. Yan po ang kung pwede lang palakihan. For example po, ang billing po nila ay 178,000. Minsan po yung participation ng PhilHealth napaliit, no? Kung titignan niyo. And siguro confirm ko lang kay Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi kaupo nyo lang. Yung ibang rin yung billing pakita natin. Yung pong participation po ng PhilHealth, on the average, nasa 18% lang of the hospital billings. Average po. Siguro Dr. Mercado or siguro anybody from PhilHealth can confirm kung tama po ba na 18% ang average participation ng PhilHealth sa bawat hospital billing. If I may, Senator JV, I agree with you, no? Sinabi niya kanina na ang PhilHealth po ay hindi yan pribadong kumpanya. At aside from that, tandaan nyo lang po ito, PhilHealth. Ang PhilHealth po ay para sa health. Kaya nga po may health nakalagay dyan. At hindi po negosyo ang PhilHealth. Insurance po yan na meron pong masasandalan ng Pilipino.
Pangalawa, ito pong nabanggit ni Senator JV, sample lang po ito, buti na po, naka 18% pa. Yung ginawa kong halimbawa kanina, less than 1% po yung sinagot. So, there may be different cases ninyo, no? Sabi nyo nga, 9,000 case rates yan na inyong pinag-aaralan. So, maaaring dito, less than 1%, ito 18%. Pero yung punto po namin dito, ay sana, isagad nyo po para mas mabawasan ang problema ng ating mga pasyente. Yun naman po ang gustong mangyari ng ating mga kababayan, na tumaas yung inyong sasagutin at mababawasan yung out-of-pocket expenditures ng mga pasyente. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. Dahil bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ating mga kababayan. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Dr. Mercado or anybody from PhilHealth kasi alam naman namin kaupo nyo lang. Pero ito po mga sample billing po nasa screen po. Total bill, for example, Mr. Chair, 270,000. Ang deduction, medyo malaki pa nga ito. Minsan 8,000 lang, 32,000. So, 12% po. And on the average, PhilHealth, ang kanil pong participation is about 18%. Just like to confirm that with PhilHealth. Tinitingnan ko po, Senator, thank you po dun sa katanungan po, Your Honor. Tinitingnan ko po yung PETSA, mukha pong 2024 po yung admission date at saka discharge date. Mula po kasi nung Enero, across the board po kami na 50% increase dun sa aming dagdag pong support value. Pero to go back to the, ang habol po namin, sa datos po namin na nakalagay dito, ay itaas po yung support value namin, 200% na po ng ward. Talaga pong i-cover namin yung ward. Yes, kasi yun po yung nakasaad sa ating Universal Healthcare Law po eh. Kaya yun po yung aming hinahabol. Pero yung pong mga nasa private po, talaga pong nakasaad din sa batas na may incremental pong mga out-of-pocket yan. Depende na po doon sa tinatawag na accommodation incremental expense ng mga hospital po. Pero sa ngayon po, malayo pa, medyo hinahabol pa po namin yung 100% sa ward po. Well, first of all, Mr. Chair, that's a welcome development. No? Pag-upo nyo, tinaas nyo na po. Magiging zero balance billing na, ibig sabihin, pag nasa ward, ang target ho ng PhilHealth na wala nang babayaran. Yung mga indigents, PWDs, and senior citizens. No? Yan naman po ang intention po natin na lalo-lalo yung mamihirap na walang babayad kung pwedeng zero balance billing na wala na silang ilalabas ay yan po ang ating target. Ito po, isa pang sample, no? Sa private hospital, 1.5 million ang bill. Ang sinagot lang po ng PhilHealth, 10,700. So, 0.69% lang ho. No? So, may mga ganitong kaso, para lang po sa kaalaman ni Dr. Mercado, I know that you're just still new, but we are hoping, yan, alam niyo. Yan yung sinasabi ko, less than 1% lang yung sinagot. At ang iba pa dyan, ang laki na nang na-contribute nila sa PhilHealth. Yung ginawa kong halimbawa kanina, 10 million yung hospital billing niya sa dalawang pagkakataon. Ang na-avail lang niya sa PhilHealth is 57,000. Pero ang nakaltas sa kanyang sahod is about 200,000 already. Namatay na yung pasyente, hindi pa niya napakinabangan, nalugi pa siya sa kanyang binayad. Yun ang pwede niyong tingnan. Kasi kung insurance ito, kaya nga tayo nagbabayad ng insurance para insured tayo, kampante tayo, na mabalik sa atin at magagamit natin sa tuwing tayo po'y nangangailangan. Though hindi naman fully insurance talaga itong PhilHealth, no? Pero ang importante rito ay mapakinabangan po ng pasyente, na meron silang masasandalan at kampante silang magpa-check up at magpa-hospital tuwing sila po ay nagkakasakit. At isisingit ko na lang po, ito, uso ngayon itong ang rabies. Ito pong may mga viral videos po ngayon na tinatamaan ng rabies, nakakapanlumo po, no? May panic nga po ngayon, no? Nagpapanik sila na dagsa po ang nagpapabakuna. At kanina nasagot nyo, 5,000 lang po ang sinasagot sa rabies. Baka yung mga kababayan natin sa takot, ayaw na pong magpa-injection dahil mahal ang babayaran.
At lalo na pag talagang positibo na kailangan nila magpa-inject, baka maring taasan niyo po ang inyong coverage para hindi po matakot ang ating mga kababayan na magpa-injection at magpa-gamot dahil meron pong PhilHealth na masasandalan nila. Napaka-importante. Alarming po ito eh. Hindi lang to time is of the essence dito. Pag ikay nakagat ng aso, ang bilis niyan. Hindi yan pwedeng sandali ano ba ito? Tingnan muna natin yung aso. Baka nagluya. Mamaya na lang ako magpa-check up, hindi pwede. Dapat punta kagad sa hospital. Punta kagad sa health center, check up kagad. At kung kailangan magpa-injection, injection kagad. Dapat tumugon kagad ang gobyerno dahil buhay po rito ang nakataya dito. Mr. Chair, pwede makasingit. Apo. Thank you, sir. Yeah, talking about rabies, bukod sa merong anti-rabies vaccine sa humans, meron din sa animals. I think may budget dyan sa LGU. In fact, even the Department of Agriculture nagbigay ng budget sa mga LGUs. Do we have someone from the DILG here and the Department of Agriculture? Kasi dapat ma-implement yung pag-vaccinate sa mga hayop bago ito makakagat. So is there anybody from the DLG? Bureau of Animal Industry online? Sir? Okay, meron ba? Kasi mas maganda yung approach na i-vaccinate natin yung mga pets. Base po sa data, parang more than 50% ng mga nakakagat at nagpapa-injection ng anti-rabies vaccine ay mga pets. And then, a little more than half of that, yung mga stray dogs. So dapat, yung LGU, alam ko nabigyan ng budget yan o may sariling budget ng LGU, nagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets ng mga mahirap nating kababayan. O nagbibigay ng anti-rabies vaccines doon sa mga stray dogs or kunin yung stray dogs, i-vaccinate, and then yung pwede pang pwedeng ampunin, hindi, paampon. Nobody from DLG nandito? May taga DLG? Kasi nga sabi ni Mr. Chair, totoo nga alarming na itong rabies. In fact, like I said, I think last week, galing ako sa San Lazaro Hospital and natutuwa naman ako dahil meron silang sistemang nakalatag kung paano nila tugunan yung pila by the hundreds. Mr. Chair, 800 to 1,200 on a regular day ang nagpapaturok ng anti-rabies sa San Lazaro. Now, kung merong din sa mga namamatay sa rabies. Attorney Monsalud, are you there online? Kayo pong DILG? Yes, Mr. Chair. Good. Andiyan ka pala, kanina ka pa. Sabi ko, DILG, hindi ka umimik. Kung hindi pa binigay sa akin. Apologies, Mr. Chair. Yes po, regarding po sa query niyo po, meron naman pong allocation. Pwede po mag-allocate yung mga LGUs para sa procurement po ng vaccines. Kaya nga, allocate. Pero ang tanong ko, na-implement ba yon na nagbibigay ang LGU? Kasi alam ko yung Bureau of Animal Industry, yung Bureau of Department of Agriculture, nagbibigay ng budget sa LGU para sa anti-rabies vaccine sa mga animals, sa mga pusa at aso.
Na-implement ba yun? Okay, okay po. With respect to that po, Mr. Chair, if the committee, honorable committee so desires po, we will submit po yung consolidated report po from the concerned bureau para po makapagsabi po kami sa makapag-comply po kami dun sa query niyo po regarding implementation po. Pero hindi mo ba alam kung meron bang programa ang bawat LGU sa buong Pilipinas para dun sa pagbibigay ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets, pusa at aso? Kasi may budget yan eh. Yes po. Galing sa Department of Agriculture. So far po, the DLG po has issued circulars regarding the implementation of Anti-Rabies Act po. With respect po dun sa specific programs po ng LGUs, i-coordinate po namin sa Concerned Bureau po para po malaman kung sino po yung mga compliant na LGUs dun sa provisions po ng Anti-Rabies Act. So hindi niyo po alam kung sinong compliant at sinong hindi. So far po, i-coordinate pa lang po namin kasi last night lang po kami naka-receive ng invitation. But rest assured po, Mr. Chair, na... So hindi niyo po alam. Alarming na nga po itong rabies sabi nga ni Mr. Chair. So hindi mo pa alam. So far, pag-uusapan natin yung rabies. Kaya nga pinatawag ka rito. Sa reason ba't ka nandito? Para magbigay ka sa akin ng tamang sagot para malaman ng lahat na meron palang anti-rabies vaccine para sa mga animals na libre at ito yung mga lugar na compliant. Okay. At hindi mo alam. So far sa legal po, hindi po namin alam. Sa implementation side na po ito, Mr. Chair. So, but rest assured po, magsasubmit po kami ng report po from the Concerned Bureau. I-require po namin na mabigyan kami ng report po. Ayun, magbibigyan na siya ng report. Yes, actually, this is an official, medyo malabo pa siya, Mr. Chair, pero mag-submit po kami ng... Kahit na malabo, magbasa ka konti. Anong meron dyan? So far, wala... Para may pakinabang ka naman. Okay. So, Mr. Chair, isa table lang po kasi so far hindi namin alam kung paano i-interpret tong table nito, but as I can see po, okay, nakikita po sa consolidated report po na to na lahat po ng regions na nakalagay kung ilan yung mga nabakunahan na, tsaka yung mga number of recorded human incidents of rabies po. Hindi human, animal ang ibig. Animal, sorry. Yeah. My apologies, Mr. Chair. But yun po, nandito po yung mga data regarding po sa mga recorded. Sir, ayaw na kitang pahirapan. Pakicheck na naman po kung compliant ba ang lahat ng mga taga-LGU doon sa pagbibigay ng free anti-rabies vaccine sa mga cats and dogs. Yes po, Mr. Chair, compliant naman po. As of March 2025 po, I see that around 400K po yung total na nabakunahan na po. 400,000? Yes po, 400,000 po. Nationwide? Yes po, sir. At alam mo ba kung ilan ng pets, aso at pusa sa Pilipinas? Millions. Yes po. So, ang layo masyado. Baka pwedeng taas-taasan niyo pa po siguro okay po. Yung compliance. Sige po. Compliance nitong mga taga-LGU. Okay po. Dapat may gagawin po kayo monitoring and then siguro makipag-coordinate din kayo sa Bureau of Animal Industry kasi doon nanggagaling yung pondo. Kung nagagamit man tama yung pondo, baka hindi. Baka nabubulsa na lang po. Okay? Yes po. Rest assured po, Mr. Chair. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Okay po. Salamat, Senator Raffy.